Siguro after dun po, tayo po'y dadako na naman sa Revelation 16 hanggang 18. So, 3 chapter po kada Bible study. And yun nga po, ipagpapatuloy ko pa din dito sa chapter 16. Ito po ang sinasabi ko ngayon ay mangkok ng puot ng Diyos na bitbit ng 7 espiritu, 7 mga anghel na may bitbit na 7 trompeta. So mula sa templo'y, narinig ko ang isang malakas na tinig na nag-uutos sa 7 anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. So, ang Espiritu po ng Panginoon Jesus Christ, ang Holy Spirit po ng Diyos, ay nagsalita na para gawin na o simulan na ang paghayo doon sa mga pagbuhos ng mga mangkok ng puot ng Panginoon Jesus Christ. So, kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. At nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawang ito. So ito po sila na may mga tatak 666. Sila po ay may mga vaccine, kaya nagkaroon po sila ng mga monkeypox. Nagkaroon po sila ng pigsa. So ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok at sa dagat, ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao. At namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. So ginawa ito ni Lord Jesus Christ dahil madaming pinatay nga ng mga lingkod ng Panginoon Jesus Christ. So ginawa ito ni Lord para mapainom sila ng dugo. So kung anong pakiramdam ng pinapainom ng dugo, kung paanong pinatay ang mga lingkod ng Panginoon at humihingi ng hustisya ang kanilang mga dugo sa Panginoon Jesus Christ. So, ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. So, ito guys ay nangyari na. So, ulitin ko po ang sa Bible, ang sa Book of Revelation, halos lahat dito ay nangyari na. So, nangyari na po ito. Ang hindi na lang po nangyari ay rapture at yung pagdating po ng 2 witnesses dito para mag-prophesy po sila at paghipan po ng ikapitong anghel after noon ay katapusan na po. Wala na pong extension. So, very clear po si Lord Jesus Christ. Ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok at sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig. So may mga in charge talaga ng mga angels sa every creation ng Panginoon Jesus Christ. Like for example, sa ulap, may mga anghel naka-assign dyan. Sa araw, may mga anghel naka-assign dyan. Sa hangin, may mga anghel naka-assign dyan. So, just like na may naka-assign sa pagre-reveal ng mga hidden information, may naka-assign din na anghel sa pagmamahal, may naka-assign din na anghel sa awa, may naka-assign din na anghel sa pasensya. Different po iba-iba yung function po nila. So, yun po ang nangyayari dito sa lupa. So, dito din po sa tubig ay may anghel din pong nagbabantay. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. So dahil yun sa kabanalan ng Panginoon Jesus Christ at dahil sa kasalanan din na hindi nag-match yung gawa ng tao sa gawa ng Diyos na lumalang sa Kanya, kaya ibinuhos ng Panginoon ang Kanyang hatol at yun yung mangkok na yun na dinadala ng mga anghel ng Panginoon Jesus Christ. So ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. So dahil po yun sa pagpatay ng mga lingkod ng Panginoon Jesus Christ na dumanak ang dugo, kaya sila din ay pinapainom. So ito po ay paghihigante ng Panginoon Jesus Christ. At narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsasabi, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. So lahat po, si Lord Jesus Christ kasi, etong God po natin, God in Christian, ay talagang matuwid na Diyos, the righteous judge, the full of justice na si Lord Jesus Christ. At ito'y binigyan ng kapangyarihang
pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. So ito po guys, ay nangyari na din na madami pong na heat stroke, madaming namatay dahil sa matinding init. At pwede din po na after rapture din po ito mangyayari. Mas matindi pa po. Ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatdila sa kirot ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga pigsa. So ito po ay mas matindi pong sasapitin talaga ng mga maiiwan sa rapture. Ngunit hindi rin sila nagsisisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. At ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. So ito po yung sign na ibig sabihin po ay mangyayari na ang digmaan. So ito po yung pagkatuyo ng ilog Euphrates ay sign po ito ng digmaan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw at sa bunganga ng huwad na propeta ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. So ito po yung mga demonyo, mga maruruming demonyo na sila po ang maghihikayat sa mga hari ng iba't ibang bansa sa iba't ibang panig ng mundo para po hikayatin na magkaroon po ng digmaan. Ito sila po ang magsusulsol. Ang mga ito ay mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. So sila po ay pumapasok din kahit ang mga Christian po ay pwede din pong linlangin ng mga itong mga maruruming espiritu na ito. So pinuntahan nilang lahat ng hari. Ito po yung sinabi ko na sila po ay maghihikayat sa mga hari sa buong mundo para hikayatin po sa para sa digmaan, sa matinding digmaan, upang tipunin para sa labanan sa dakilang hari ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ito po ay ginagawa nila ang lahat para walang maligtas. So sila po yung mga maruruming espiritu na it's either itong hari po na ito ay mga literal na hari ng iba't ibang bansa o hari na mga demonyo na naka-assign sa bawat countries. Kasi kada bansa po may mga demonyo po talagang umaangkin. Katulad po ng prinsipe ng Persia na pag dumadating si Angel Gabriel, magdadala ng mensahe para kay Daniel, hinaharangan niya, kaya nagkaroon ng labanan ng 21 days at na-delay yung mensahe na yon kasi ayaw ng prinsipe ng Persia na malaman ng mga Israelita kung anong maaring mangyari sa hinaharap para hindi makapaghanda. Yun yung gusto ng mga dyablo, para hindi makapaghanda at walang magagawa ang mga tao. So makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw, pinagpala ang mga nananatiling gising na nag-ingat ng kanyang damit. Ito yung gising na lagi mong nililinisan ng banal na dugo ng Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, ang iyong damit, ang iyong sarili para hindi ka hubot-hubad kapag nakaharap ka na sa Panginoon Jesus Christ. So hindi siya lalakad na hubad at hindi magpapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipo ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Ito po yung tinatawag na Armageddon ay dito po naglalaban-laban ang mga Israelita at ang mga kalaban nito. So parang Armageddon, parang Negev po ito Parang ganun Ang lugar na ito, lugar ng Israel. Negev ba yun? Basta kung saan sila nagkakaroon ng labanan. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid at may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na. So pagkasabi pong naganap na, pagkasalita po ng ganon, ay nangyari agad. So pag nagsalita po kasi ang kordero o si Lord Jesus Christ, nagiging material, gumagalaw, kumikilos agad, nangyayari agad.
kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinaka-malakas na lindol mula pa ng likhain ng tao dito sa lupa. So ito po yung mangyayari po ito during the rapture. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Ibig sabihin po, madami po mga bansa na talagang magsisink na po sila na hindi na po makikita. Madami po mga isla na malulunod. Tawag dito, magsisink na po. Yung mga ganun. Basta paano ba yan sa Tagalog? Yun. At nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Ibig sabihin talaga pong wawasakin ng Panginoon Jesus Christ ang buong daigdig na tulad ng sinabi dito sa Revelation chapter 16. Sabi dito na nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. So hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Ibig sabihin po, itong Babylonia po na ito ay wawasakin in an hour po. 1 oras lang po ng pagkawasak. At ito po ay Amerika. Binansagan po itong Babylonia ng Panginoon Jesus Christ. Dahil po sa Babylonia, siya po ay nagsusulsul sa mga bawat bansa para maglaban-laban, para magkakaroon po ng digmaan, dahil po yun sa bansang Amerika. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Yun nga po, kaya po ang mangyayari niyan, talagang wawasakin po ang Babylonia at ang mga maninirahan na lang po doon ay mga maruruming espiritu, maruruming mga hayop. So umalis ang lahat ng mga pulo. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. So ito po yun, sinasabi ko, mawawala po ang bundok, mawawala din po ibang mga bansa, hindi naman po makikita. Umulan ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa at nabagsakan ng mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. So ito po yun. Ito po yung gawa dahil sa trompeta ng Panginoon Jesus Christ at sa kanyang salita na pagkasabing naganap na. Ibig sabihin po, hindi pong parang nung nakabitin si Lord Jesus Christ sa krus, sinabi niyang, it is finished. Yun nga, dadako po tayo sa chapter 17, ang reyna ng kahalayan. Ito po yung Babylonia again. Pagkatapos ang isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ay lumapit sa akin at sinabi niya, ito po pang last po na trompeta, last na mangkok, parusa po para sa mundo. Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Ito po yun. Ibig sabihin po na nakaupo sa ibabaw ng tubig, masyadong dinadakila ng mga tao. Tinitingala po ang Babylonia, which is America, kung yun yung mga nangyayari po ngayon. Kaya sinasabi dito na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig dahil siya po ay tinitingala, dinadakila ng mga tao, dinadakila ng ibang mga bansa. Ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa babaeng ito at ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan. So, nilasing niya sa kanyang mga sulsol, sa kanyang mga, sa kalaswaan, yun. Nilalasing niya ang lahat ng bansang pupunta doon, ang lahat ng mga taong nasa iba't ibang panig ng mundo na pupunta ng Babylonia ay talagang uuwing magkakasala, na infected, na impluwensyahan ng bansang Babylonia. At napasa ilalim ako ng kapangyarihan ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa dakong ilang. Nakita ko roon ng isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Ibig sabihin po, sinasabi po dito sa chapter 17 na ang Babylonia ay trono ni Satanas. Yun. So ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan nito ang mga pangalang lumalait sa Diyos. Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahahalagang bato at perlas.
So hawak niya ang isang gintong kupa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahihiyang kahalayan. Ibig sabihin po, ang gawa ng Babylonia, gawa ng US, Amerika, ay patong-patong na po yung kahalayan, yung gawang mga kasamaan. Madami na po patong-patong na. Kaya yun nga, nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babylonia, yung dinadakila na Babylonia ng mga mata ng tao na nagiging parang Diyos-Diyosa na din, ang ina ng mga nangangalunya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. So dahil sa Babylonia, madaming natututong gumawa pa ng mas grabing kalaswaan o mga kalayawan, etc. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga hinirang ng Diyos at sa dugo ng mga martir na pinatay dahil kay Jesus. Ibig sabihin po, sa bansang Babylonia, hindi po Israel, sa bansang Babylonia po ng Amerika ay madami din po na mga lingkod ng Panginoon na ipinapadala doon na pinatay po nila. So ibig sabihin po, kaya ang babae po ay considered as isang bansang Babylonia na puno ng spiritual adultery against sa Panginoon Jesus Christ. And yun, bakit sinabi dito, nang gilalas ako nang makita ko siya. Bakit ka nang gilalas? Tanong sa akin ng anghel. Sasabihin ko sa iyo ang lihim na kahulugan ng babae at ng sinasakyan niyang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. Ang halimaw na nakita mo ay buhay nung unang ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa napakailalim na hukay at tuluyang mapahamak. Si Satanas. Ang mga tao na bubuhay sa lupa na ang pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay, mula pa ng likhain ang sanlibutan, ay magigilalas kapag nakita nila ang halimaw. Doon guys, ito yung sinasabi na, kaisa ka din ba namin? Napadpad ka din ba dito? Ikaw yung parang sobrang matapang na talagang gusto mong wasakin ang bawat buhay ng tao, bawat bansa, etc. Yun. Kailangan dito ang pangunawa at karunungan. Ang 7 ulo ay ang 7 burol na kinauupuan ng babae. Ang mga ito rin ay 7 hari, di ba? Ito mga burol, bundok o bansa. So yun, bumagsak na ang 5 sa kanila, naghahari pa ang isa. At ang huli ay hindi pa dumarating. So pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. Ito yung mga taong ginagamit ng diablo o di kaya mga demonyong hari. No, yung mga ganun. At yung mga bansang tinitingala din. At ang halimaw na buhay noong una, ngunit ngayon wala na, ay isa sa 7 hari at siyang magiging ikawalo. Siya ay patungo sa kapahamakan. So ang halimaw na buhay noong unang ngunit ngayon wala na ay isa sa 7 hari at siyang magiging ikawalo. Siya ay patungo sa kapahamakan. Kasi si Satanas guys, nagkatawang tao at nagiging presidente din siya. No? Kaya ngayon guys, kahit pa iba yung nakaupo sa Babylonia, kahit iba yung nakaupo na presidente ng Babylonia, pero ang kanyang mga ideya o yung mga batas, yun, yung mga panukalan yung batas ay galing po yun sa halimaw. Galing po yun sa unang halimaw na nagkatawang tao po yun. Ang 10 sungay na nakita mo ay 10 haring hindi pa naghahari, ngunit bibigyan sila ng kapangyarihang maghari, kasama ng halimaw sa loob ng 1 oras. So, ulitin ko po, nagkaroon po ng mensahe sa Lord Jesus Christ na ang bawat bansa, bawat leader ng bansa ay nagkakaroon po ng meeting paano po eliminate ang mga tao. So, baka yung mga bansang ito guys, ito yung mga powerful countries na may mga powerful leaders, yung mga ganon, na naghahari sa mundo ngayon. Sino ba yung mga hari na yun? Anong mga bansa ba yun guys? Yung mga kilala at na tinitingala. So, ang 10 sungay na nakita mo yun nga,
iisang layunin ng sampung ito at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Ibig sabihin po, lahat ng hari, lahat ng presidente sa buong mundo, o kung sino man yung mga demonyo dyan, guys, no, lahat sila ay napailalim sa kapangyarihan ni Satanas. No? Sa katapusan pa din, si Satanas pa din ang naghahari sa lahat sa lahat ng mga leader o hari, mga ganon. Makikidigma sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. So ito po ay hindi po ito yung literal na talaga makikipagdigma, kasi kung titingnan po ninyo pag nagalit si Lord Jesus Christ, no, in a blink of an eye, biglang wala na po yung demonyo. Hindi na makikita kahit buhay ng tao po. So ito po ay hindi po ito literal, kundi ang Espiritu po ng Panginoon Jesus Christ na nasa katawan o buhay ng mga Kristiyano ang siyang makikipagdigma against sa mga temptation, atake, plano ng kalaban sa buhay nila. So yan po yung doon na gustong iparating ng Panginoon. So kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag. Yun nga po, yung sinabi ko na hindi literal na makikipagdigma na talagang sasakay ng kabayo ng katulad ng iniisip ng iba, kundi ito po ay parabola. So halos po lahat dito nakasulat ay parabola, at kung wala kang Holy Spirit, hindi mo to maintindihan, guys. So yun ang ginawa, makikipagdigma ang mga yung mga kalaban na yon sa kordero na nasa puso at buhay ng Kristiyano, guys. Yung walang tatak ng 666. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. So, sinabi rin sa akin ng anghel, ang nakita mo mga tubig na kinauupuan ng babae, ito po ay mga tao, bansa, no? Ito po ay mga lahi, bansa, at mga wika. So, ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan, which is the Babylonia. No? Magagalit po sila. So, ang 10 sungay, ito pong mga bansa na ito, ay mapupuot po sa bansang Amerika. Yun. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin siya. So, ibig sabihin po, gagamitan ng Panginoon Jesus Christ ng ibang bansa para wasakin ang bansang Amerika. Yun. Inilagay ng Diyos sa kanilang puso na isagawa ang kanyang layunin nang sila'y magkaisa at ipailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihang maghari hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. No? Yun, ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lunsod ng may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. So ano bang bansa ang tinitingala at sikat na sikat? Ito ay bansang Amerika, guys. Kaya po, ang nasa chapter 17 ay si Amerika po, yung US po, si Amerika talaga. So, ang Amerika po ang tinutukoy doon. So, dito po tayo sa chapter 18, pagbagsak ng Babylonia. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. So, sumigaw siya ng napakalakas. Bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia. No? Hindi natin alam, baka anghel ito ng Babylonia. So, every country po may different messenger angels po sa Lord Jesus Christ, at every country din ay may mga demonyong umaangkin. Every time nagpapadala ng mensahe ang Panginoon Jesus Christ, ay talagang sinasalubong ang kanyang mga messenger angels para hindi makarating ang mensahe sa taong gustong kausapin ng anghel. So, dito na po tayo. Pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit. Yun nga po ang anghel. So, baka ito po ay anghel ng Babylonia. Ngayon ay
kulungan na lamang siya ng mga demonyo ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon, at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. So ito yung sinasabi dito ng Lord Jesus Christ na ang Babylonia ay talagang mawawasak at wala ng taong maninirahan. So dahil wasak na po ang Babylonia, kung saan po si Satanas ay nakatira siya, yun po ang Babylonia po, kasi yan po, doon po yung trono ni Satanas. So ang gagawin po ni Satanas, lilipat na naman po siya sa Europe at doon na naman po siya na parang langaw maghahasik ng lagim. Sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ng lahat ng bansa, ibig sabihin na impluwensyahan ng bansang Babylonia ang iba pang mga bansa. Yung mga hindi ginagawa ng mga taga-ibang bansa, nagagawa nila dahil sa kagagawa ng Babylonia. At ang mga ngalakal sa buong daigdig ay yumaman sa kanyang mahalay na pamumuhay, diba? Madaming yumaman dahil nagtatrabaho sila sa US. Madaming yumaman dahil nakapag-abroad, etc. na sa mga sikat na mga bansa, no? Yung nasa Europe, yung mga ganun, Amerika, ano pa man yan, China, etc. Ewan ko lang kung yaman China. Yayaman ka ba dun kapag nagtrabaho ka dun? So narinig ko mula sa langit ang isa pang tinig na nagsasabi, umalis ka sa Babylonia, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusang kasama niya. Ibig sabihin po, yung mga Christian po, o di kaya yung bayang Israel. Kasi ang nangyayari po ngayon, nagkakaroon po ng kaguluhan sa Israel dahil po yun sa kagagawa ng Amerika din. Kala nyo ba guys, tinutulungan ng Amerika ang Israel? Hindi po gano'n ang nangyayari guys. Mas lalong pinaigting yung labanan. Mas lalong pinapalala ang labanan. Mas lalong pinapainit ang dugo ng mga leader na nasa Middle East doon sa Israel dahil sa kagagawan din po ng Amerika. At yun talaga ang role nila, major role dito sa mundo guys. Taga-sulsul, taga-impluensya, kunwari tinutulungan ka, pero wawasakin ka pala. Yun yung kanilang goal. Sapagkat abot na hanggang langit ang mga kasalanan niya at hindi nalilimutan ng Diyos ang kanyang kasamaan. Gawin ninyo sa kanya ang ginawa niya sa iba. Gumanti kayo ng doble sa kanyang ginawa. Punuin ninyo ang kanyang kopa at inuming higit na mapait kaysa inihanda niya sa iba. So talagang hihigitan kung anong pinagagawa ng Babylonia sa ibang bansa, sa mga tao, mga lingkod ng Panginoon, ay hihigitan pa ng Panginoon Jesus Christ ang parusa nito. Kung paano siya nagmataas at nagpapasasa sa kalayawan, palasapin ninyo siya ng ganoon ding pahirap at kapighatian. So, diba, nakikita natin yung basurahan nila, puno ng pagkain, kahit hindi pa naman sira, tinatapon na. Yung mga ganon na nagbibigay ng pagkain ng Panginoon, nagpuproduce, pero yun nga sinasayang ng tao. Palasapin niyo siya ng ganoon ding pahirap at kapighatian, sapagkat lagi niyang sinasabi, ako'y nakaluklok na isang reyna, hindi ako byuda, hindi ako magluluksa kailanman. So, ibig sabihin, hindi nagpapakumbaba ang bayang Babylonia. At mas lalong lumalaki ang ulo. So, dahil dito, daragsa sa kanya ang mga salot sa loob ng isang araw. Ito yun guys, sa loob ng isang araw, ibig sabihin, in 1 hour. Sa isang araw lang yan guys, dalamhati at taggutom. Kamatayan yun. At tutupukin siya ng apoy. Wawasakin nga siya guys ng nuclear bomb. Yun, gagamitan po siya. At kung ano pong bansa ang minamaliit ng bansang Amerika ay ang siyang wawasak sa kanya. At tutupukin siya ng apoy sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos. So katulad na lang ng ginawa ng hari ng Babylonia sa Israel, then napupuot ang Panginoon Jesus Christ sa Israel, kaya ginagamit niya ang hari ng Babylonia para pasukin ang Israel at wasakin. Kaya nga guys, pag si Lord talaga ay nagalit, susulsulan niya ang iba pang bagay, ang ibang bansa para wasakin ang isang bansa. Pero si Lord lang din ang nagre-restore sa Israel hanggang sa matuto ang tao. Tatangis at iiyak ang mga haring nakiapid sa kanya at nagpasasa sa kalayawan sa piling niya habang tinatanaw nila ang usok na nasusunog na lunsod. Ito po yung Babylonia.
At dahil po dito, talagang mapapailing na lang sila. Naku, sobrang sayang naman ng bansang Babylonia. Napakayaman, talagang yumaman yung mga ngalakal dahil sa bansang Babylonia. At yun nga ang magagawa nila, iiwas na lang sila or mapapailing na lang sila, maaawa, ganun. Tatayo sila sa malayo sapagkat takot silang madamay, of course, sa dinaranas niyang parusa. Sasabihin nila, kalagim-lagim ang dakilang Babylonia. So wala talagang lamang sa paningin ni Lord Jesus Christ. Lahat ay patas, lahat ay pantay. Maging sikat ka man na bansa o hindi, maging anointed ka man o hindi, patas po si Lord Jesus Christ. So, ang makapangyarihang lungsod sa loob lamang ng 1 oras sa 1 araw na yan ay naganap ang parusa sa kanya. Ibig sabihin po ay totally nawasak. Ito po ay chapter 18 po ha. Dahil sa kanya ay tatangis din at magdadalamhati ang mga mangangalakal sa daigdig, syempre. Kasosyo nila sa negosyo. Natupok ng apoy. Pati mga negosyo nila inasali din. No? Kung may mga negosyo sila doon. Sapagkat wala nang bibili ng kanilang paninda. Yun. Wala nang bibili ng kanilang mga ginto, pilak, alahas at perlas, mga telang lino, seda, telang kulay ube at pula, lahat ng uri ng mabangong kahoy. Mga kagamitang yari sa pangil ng elepante, mamahaling kahoy, tanso, bakal at marmol. Wala nang bibili ng kanilang sinamon at mga pampalasa, kamanyang mira at insenso, alak at langis, harina at trigo, mga baka at tupa, mga kabayo at karwahe, mga alipin at maging kaluluwa ng tao na kanilang pinatay. Wala nang lahat ng mga bagay na hinangad mo. Wala na. Ang mayamang Babylonia, ibig sabihin, in a blink of an eye, everything will change. Kaya wala talagang ipagmamalaki ang tao, guys. So ang lahat ng kayamanan mo, pati na ang iyong kagandahan, ay naglahong kasama mo at hindi na masisilayan ng mga tao kailanman. So ganito po si Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, talagang patas po si Lord, hindi siya yung tipong may pinapaboran. Hindi lalapit ang mga mangangalakal na yumaman sa lungsod na iyon sapagkat takot silang madamay sa kanyang paghihirap. Tatangi sila at magdadalamhati. Sasabihin nila, nakakapangilabot ang nangyari sa tanyag na lungsod. Dati nadaramtan siya ng lino at telang kulay ube at pula. No? Madami siyang palamuti, maganda siya, tinitingala siya, kilala siya, bantog, etc. At yun nga lang, bigla na lang siyang tinupok ng apoy na parang Sodom and Gomorrah. Ibig sabihin talagang umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. At nagpapalamutian ng mga alahas, ginto, at perlas. Sa loob lamang ng 1 oras sa 1 araw. Naglahong lahat yon. Mula sa malayo ay tumanaw ang mga kapitan, mga pasahero at mga tripulante ng mga sasakyang pandagat at lahat ng nangangalakal sa dagat at tinangisan nila ang nasusunog na lungsod habang minamasdan ng usok na nagmumula roon. Kaya nga wala talagang may pagmamalaki ang tao. Walang katulad ang katanyagan ng lungsod na iyon. Nagsabog sila ng abo sa kanilang ulo at nanangis, no? Simpatya na nakikisimpatya sila sa bansang Babylonia. Kalagim-lagim ang nangyari sa dakilang lungsod. Yumaman ang lahat ng tumigil sa kanyang daungan. Ngunit sa loob lamang ng 1 oras ay nawala ng kabuluhan. Lumalaki ang ulo kasi mayaman, no, sa mga bagay dito sa mundo, ang Babylonia. Ngunit sa 1 oras lang, sa 1 araw ay winasak siya. Magalak ka o langit sa nangyari sa kanya. Magalak kayo, mga hinirang ng Diyos.
mga apostol at mga propeta sapagkat hinatulan na siya ng Diyos dahil sa ginawa niya sa inyo. No? Dahil sa ginawa nilang pagpatay sa iyo, inatay dahil sa salita ng Panginoon, dahil sa good news ng Panginoon, kaya sila ay winasak din. Si Lord, hindi talaga basta-basta nagagalit. Pero pag once talagang punong-puno na si Lord, ay hindi mo din talaga magugustuhan ang parusa. Pagkatapos, isang makapangyarihang anghel ang bumuhat ng isang batong sinlaki ng gilingang bato at inihagis iyon sa dagat. Ibig sabihin po, ito ang sinabi. Sinabi niya, ganito karahas, ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia na hindi na talaga makakaahon kailanman. At hindi na siya makikitang muli. Ibig sabihin, wala na talagang maninirahan, wala nang gustong manirahan doon na tao. Katulad ng nangyari sa bansang Sodom and Gomorrah. Hindi na maririnig sa kanya ang tinig ng mga mang-aawit at ang himig ng mga tugtugan ng alpa, flauta at trompeta. Wala nang makikita sa kanyang mga manggagawa at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Ibig sabihin talagang wasak na wasak. Talaga, totally destroyed ni Lord Jesus Christ. Wala nang kahit isang ilaw na magliliwanag sa kanya. Hindi na marinig ang masasayang tinig ng mga ikinakasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang kanyang mga kalakal at dinaya niyang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam at natagpuan sa kanya ang dugo ng mga propeta, mga hinirang at ng lahat ng pinatay sa daigdig. So dahil yun sa ang pagsusulsul po, pagpatay ay equivalent din po yan sa pangkukulam. No, talagang dinadaya mo, equivalent po din po yan sa pangkukulam po. Kaya nga talagang inaani din nila ang kanilang kung anong tinanim nila. At yun, doon po nagtatapos ang chapter 18 ng Revelation. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig at kung depende na po kay Lord Jesus Christ kung ipapaintindi or ano po. Depende na po din kay Lord Jesus Christ kung anong ipaparating sa lahat po ng mga nakikinig. Maraming salamat po at bless your heart.